Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Family Planning Month ngayong buwan ng Agosto, nagsagawa ang Department of Health ng 3-day health media conference on immunization and sexual and reproductive health na layong itaas ang kamalayan ng kahalagahan ng family planning. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien? Audrey, ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang Family Planning Month at bilang bahagi nito ay nagkasa o ikinasa ng Department of Health ang 3 araw na Health Literacy Media Conference on Immunization, Sexual and Reproductive Health dito sa Subic, Olongapo City. Isa sa mga tatalakayin sa Health Media Conference ang family planning. Layo nito na itaas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng family planning. Gayun din ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga healthcare provider at organisasyon at maging ang mga programa ng gobyerno na magpapaigting nito. Pag-uusapan din ang pagpapalakas ng Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2012. Saklaw nito ang family planning, sexual health at maternal health na nagsusulong ng sustainable human development. Sa ngayon ay may mahigit 115 milyon ang populasyon ng Pilipinas na bumubuo sa 1.42% ng kabuuang populasyon ng mundo na may higit 8.2 bilyon. Prioridad din ang pagpapaigting ng National Immunization Program sa pangunguna ng DOH na magbibigay ng libreng bakuna laban sa iba't ibang sakit. Sa huling tala ng World Health Organization at UNICEF, mahigit 600,000 mga bata sa Pilipinas ang hindi pa rin nababakunahan. Dahil dito, pinalalakas pa ng pamahalaan ang Mandatory Basic Immunization Act na magbibigay ng libreng bakuna sa lahat ng sanggol at mga bata edad hanggang 5 taong gulang sa lahat ng government hospital at health center sa bansa. Matatandaang noong Abril ay ipinagdiwang ang World Immunization Week bilang tanda ng 50 years of the Essential Program on Immunization o EPE. Audrey, tatalakayin din ang pagpapalakas ng kampanya laban sa HIV at AIDS. Ayon sa DOH, Audrey, ay mas mataas ng 4 na beses ang naitalang kaso ng HIV simula pa noong 2012 hanggang noong nakaraang taon. Umabot na kasi sa mahigit 3,400 ang naitalang mga bagong kaso ng HIV sa unang kwartalya ng taon at mahigit 80 rito ang nasawi. Dahil dito, Audrey, ay pinalalakas ng gobyerno ang kanilang kampanya, ang kanilang information dissemination at ang enhanced treatment protocols laban sa nakamamatay na sakit. Audrey, ang Pilipinas pa rin ang isa sa mga bansa sa Asia-Pacific region na may mabilis na pagsipa o pagtaas ng kaso ng HIV. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon. Sa ngayon, Audrey, ay bahagyan ng tumila ang ulan dito sa Subic, Olongapo City. At kanina halos mag-zero visibility na itong dagat sa aking likuran dahil sa walang tigil na pag-ulan na nagsimula pa kagabi. At sa ngayon, Audrey, wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan kaugnay sa suspensyon ng klase. At mula rito sa Subic, Olongapo City, balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.